Magandang hapon sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa stakeholders curriculum implementation o sino-sino nga ba ang bumubuo ng curriculum. Bago tayo magsimula, nais ko munang itanong sa inyo, bilang isang estudyante, naiisip nyo ba kung paano binubuo ang curriculum na ating isinusunod? Alam nyo ba kung sino ang pinakamalaking papel sa pagsasakatuparan nito? O maraming tao ang nasa likod ng isang epektibong curriculum at hindi ito basta-basta lang na nagagawa. Okay, ngayon ay pag-usapan natin kung sino-sino nga ba ang pangunahing stakeholders ng curriculum implementation at kung paano sila nagtutulungan upang matiyak na ang isang edukasyon na ay epektibo at makabuluhan. Okay, makikita natin kung paano ang mga mag-aaral, guro at school leaders at iba pa ay may mahahalagang papel sa proseso. Higit pa rito, mauunawaan natin na kung paano tayo mismo ang makakatulong sa pagpapabuti ng ating sistema ng edukasyon. Kaya't tuklasin natin ang mga malalim na mga kahulugan ng curriculum implementation at mga papel bawat isa sa atin dito at kung paano ba sila nakakatulong sa pagbuo ng curriculum. There are 6 curriculum stakeholders. Ang tatlo dito ay tatalakayin ko at ang tatlo naman ay tatalakayin ni Binibining Elaine. Una dito ay ang learners are the core of the curriculum. Pangalawa ay teacher are the curriculares. At pangatlo naman ay school leaders and curriculum managers. At pang-apat ay ang parents at panglima is ang community as the curriculum resources and learning environment. Pang-anim dito ay other stakeholders and curriculum implementations and developments. So ito yung mga tatalakayin natin sa araw na ito. Una dito ay ang learners at the core of the curriculum. Okay, active participants in planning, designing, implementing, and evaluating the curriculum. Ang mga mag-aaral ay may mahahalagang papel sa bawat yugto ng curriculum. Dapat isaalang-alang ang pagbuo ng mga aralin at estratehiya sa pagtuturo upang matiyak na epektibo ang angkop ang edukasyon para sa kanila. Halimbawa, sa isang paaralan ang nagsasagawa ng survey upang malaman kung alin ang mga paraan ng pagtuturo ang mas epektibo para sa mga mag-aaral. Okay, their involvement depends on their maturity level. So, ang antas ng pagkikilahok ng mga mag-aaral sa curriculum ay naaayon sa kanilang kakayahan at gulang. Mas malalim na konsepto at mas mataas ang antas ng pag-iisip ang hinihingi sa mas matatandang mga mag-aaral kumpara sa mas bata. Okay. Halimbawa, sa elementarya, ginagabayan ng mga guro sa paggawa ng proyekto. Samantala sa sekundarya, binibigyan ng mas malayang desisyon ang mga mag-aaral. Naunawaan ba? Okay. There are learners determines the success of failure of the curriculum. Ang bisa daw ng curriculum ay nasusukat sa kung natututo at nagagamit ba ito ng mga mag-aaral sa tunay na buhay. Kung hindi nila ito nauunawaan o naipapakita sa gawa na nangangahulugan ito na mas kailangang baguhin sa curriculum. So halimbawa din ito kung ang mga mag-aaral ay hindi pa rin marunong magsulat o ng isang sanaysay matapos ng isang semester sa Filipino, maaring kailangang rebisahin ang mga paraan ng pagtuturo at mga material sa curriculum. Dito naman tayo sa student ensign. Our learners are the basis of the curriculum success. Okay. Ang curriculum ay epektibo kung natututo ang mga mag-aaral at nagagamit nila ito sa totoong buhay. Ang tagumpay ng edukasyon ay hindi lamang nakasalalay sa guro, kundi aktibong partisipasyon ng mga
mag-aaral. So halimbawa nito, sa isang paaralan, sinusuri ng guro ng resulta ng pagsusuri upang malaman kung epektibo ba ang kanyang paraan ng pagtuturo at kung kailangang mabago sa curriculum. Naunawaan ba? Okay, we should be consider rating that curriculum. Okay, ang mga mag-aaral ay pangunahing dahilan kung bakit may curriculum, kaya dapat isaalang-alang ang kanilang pangangailangan at interes at antas ng pagkatuto sa paggawa nito. Okay. Curriculum difficulty adjust to our maturity level. Okay, dito ang mga aralin ay dapat nakaayon sa kakayahan at edad ng mga mag-aaral. Hindi maaaring ituro sa mga mababang baitang ang mga konseptong masyadong mahirap para sa kanila, kasi magkakaroon ito ng kalituhan sa kanila. Okay, halimbawa nito, sa unang baitang, tinuturo ang simpleng pagbasa at pagsulat. Ngunit sa mataas na paaralan, mas pinapalalim ang kasanayan sa pagsusuri ng literatura. Dito, mas nalalaman o mas nauunawaan ng mga mag-aaral ang kanilang pagkatuto dahil nakakaya nila itong maintindihan. Pangalawa naman dito ay ang the teachers, the curriculum culares. Kapag sinabi natin the teachers and the curriculum culares, ang mga guro ang tagapagbuo, tagapagtupad at tagapagsuri ng curriculum. Hindi lamang sila nagtuturo ng leksyon, kundi sila rin ang gumagawa ng paraan upang matiyak na ang bawat aralin ay naaayon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pagtuturo ay may malaking epekto sa kalidad ng edukasyon at pagkatuto ng kanilang mga estudyante. Okay. Plan, design, teach, implementing, and evaluating the curriculum. Okay. Ang mga guro ang responsable sa bawat yugto ng curriculum mula sa pagpaplano hanggang sa pagtataya. Sila ang nagsisiguro na ang mga aralin ay makabuluhan at epektibong maipapasa sa mga mag-aaral. Halimbawa nito, isang guro sa science ang nagdidisenyo ng eksperimento upang matiyak na maintindihan ng mga mag-aaral ang konsepto ng photosynthesis na mas practical na pamamaraan. Pangalawa naman dito ay there are knowledge and teaching skills influence students and learning. Okay. Ang husay at galing daw ng guro sa pagtuturo ay may direktang epekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral, di ba? Tama. Okay. Kung mahusay ang guro sa pagpapaliwanag at paggamit ng tamang estratehiya, mas madaling mauunawaan ang mga mag-aaral ang isang aralin. Okay. Dito naman tayo sa modify and enrich curriculum based on student. Okay. Hindi palaging perpekto ang curriculum. Kaya dapat itong iakma ng guro ayon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Okay, maaring itong gawing mas madali at mas mahirap o mas engaging depende sa sitwasyon at depende sa makakaya ng isang estudyante. Kasi hindi naman tayo pwedeng gumawa ng isang aktibidad na hindi kaya ng isang estudyante. Okay, halimbawa nito, kapag napansin ng isang guro sa English na mahina sa pagsulat ng sanaysay ang kanyang klase, maaring magdagdag siya ng mas maraming sanaysay bago lumipat sa mas komplikadong gawain. Kasi hindi naman siya pwedeng jump sa isang paksa kung hindi masyadong naiintindihan pa ng mga estudyante ang kanyang tinuturo. So, nauunawaan ba? Okay. The rules of the teachers and the curriculum implementations. Una dito ay guide, the facilitate, and direct learners. Okay, ang guro ang nagbibigay gabay ng direksyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Okay, hindi lamang bilang tagapagpaliwanag, kundi bilang katuwang sa kanilang edukasyon. So, halimbawa, sa isang science experiment, ginagabayan ng guro ang mga mag-aaral sa tamang hakbang upang makuha ang tamang resulta. Okay.
Dito na pangalawa naman ay choose the appropriate activities and the teaching method. Okay, dapat daw piliin ng guro ang mga angkop na estratehiya at gawain upang matiyak na epektibo at matatanggap ng mga mag-aaral ang kaalaman. Okay. Pangatlo naman ay select the necessary materials. Okay. Ang mga guro ang pumipili ng tamang gamit upang mas maging epektibo at interaktibo ang pagtuturo. So halimbawa nito, sa pagtuturo ng fraction, so maaaring gumamit ng manipulatives tulad ng PISA, quotes, ano pa yun, upang mas madali itong maunawaan ng mga mag-aaral. Okay, pang-apat naman is evaluate the implementations. Okay, ang mga guro ay sumusuri kung naging epektibo ang kanyang pagtuturo sa paglinang ng feedback, pagsusulit ng obserbasyon. Sa pamamagitan nito, naoobserbahan niya ang mga estudyante kung mayroon bang nalalaman o may nauunawaan ba sa mga discussions o sa isang paksa ng sa kanilang talakayin. So, halimbawa nito, okay, pagkatapos ng isang lesson sa Filipino, nagsasagawa ang guro ng maikling quiz upang matukoy kung gaano karaming estudyante ang nakakuha ng konsepto ng paghahambing. Dito mas nalalaman ng guro kung meron ba talagang naiintindihan sa pamamagitan ng pagtataya. Okay, pangkalima naman ay decides whenever to continue, modify, or stop the curriculum. So, okay, ang guro ay may kapangyarihang magdesisyon kung dapat ipagpatuloy o baguhin o ihinto ang isang paraan ng pagtuturo batay sa resulta ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Okay. Halimbawa, kapag napansin ng guro na hindi epektibo ang traditional na lecture sa kanyang klase, maaring lumipat siya sa mas interactive o interactive na discussion sa discussion o group work. Naiintindihan ba? Okay. Dito naman tayo sa teacher and science. Okay. Ensure my student learn and provide them meaningful experience. So, ang misyon ng bawat guro ay tiyakin na natututo ang mga mag-aaral at may makabuluhang karanasan sa pagkatuto. Hindi sapat na maituro ang leksyon, dapat din maiugnay ang sa tunay na buhay. Din sa pamamagitan no, mas malalaman ng guro na may nalalaman talaga ang mga mag-aaral sa kanyang leksyon. So halimbawa, sa isang klase sa edukasyon, sa pagpapakatao, hinahayaan ng guro ang mga mag-aaral na magsagawa ng community service upang maisabuhay ang pagpapahalaga ng pagtulong sa kapwa. Dito sa pamamagitan ng parang aktual na ipinapagawa sila ng guro, dito mas mauunawan at mas lalo nilang naiintindihan yung leksyon at naiintindihan yung mga pagsasabuhay ng kanilang mga natutunan. So, nauunawaan ba? Dito naman tayo sa pangatlo, ang school leaders and curriculum managers. So, sino-sino nga ba ang bumubuo ng school leaders and curriculum managers? Okay. Ang mga school leaders, tulad ng mga punong guro, tagapamahala at paaralan ay may mahalagang papel sa pagpapatupad at pagpapabuti ng curriculum. Sila ang namumuno sa pagbabago at pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng guro, mag-aaral at magulang, at tiyakin na mas sapat na mapagkukunan upang maisagawa ang mga layunin ng edukasyon. Okay. Principal and school heads lead the curriculum change. Okay. Ang mga punong guro at ang school heads ang nangunguna sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga pagbabago ng curriculum. Okay, sila ang gumagawa ng mga desisyon upang masiguro ang mga patakaran ng edukasyon ay epektibo at akma sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Halimbawa, kapag may bagong pulisiya sa DepEd tungkol sa pagtuturo ng digital literacy, ang punong guro ang nangangalaga sa pagsasanay ng mga guro at pagsasama nito sa lesson plan. Pangalawa naman ay ensure the teacher, student, and parents understand and support the
curriculum. Okay. Mahalaga na alam ng lahat ng stakeholders ang mga guro, mag-aaral at mga magulang ang layunin ng curriculum upang magkaroon ng maayos na pagpapatupad at suporta. Okay. Naintindihan ba? Okay. Halimbawa, provide the necessary resources, book, facilities, and training. Okay. Ang mga leader ng paaralan ay responsable sa pagbibigay ng sapat na kagamitan, pasilidad at pagsasanay upang matiyak na maayos na pagtuturo at pagkatuto ang maibigay sa mga mag-aaral at pati na din sa mga guro. Okay. Halimbawa nito, upang mapabuti ang pagtuturo ng pagtuturo sa Filipino or sa anumang insinutura, ang punong guro ay naglalaan ng pondo para pagbili ng mga kinakailangan ng mga equipment at training ng mga guro upang maibigay yung tamang kalidad ng pagtuturo. So nauunawaan ba? Okay. Dito tayo sa school leaders and sign. Okay. Ensure the teacher understand the curriculum change and involve parents. Okay. Ang school leaders ay may tungkuling tiyakin na ang mga guro ay may sapat na kaalaman sa anumang pagbabago ng curriculum at naipapaalam ito ng mga magulang upang makilahok sa edukasyon ng kanilang mga anak. Okay. Halimbawa nito, kapag may bagong approach sa pagtuturo ng realidad na comprehension sa punong guro ay nagsasagawa ng seminar para sa mga guro at nagbibigay ng mga impormasyon sa mga magulang sa pamamagitan ng school meeting. Okay. I keep pace with the curriculum innovations and support my teachers. Okay. Ang epektibong school leader ay laging update sa mga makabagong estratehiya sa pagtuturo at isinusuportahan ang kaniyang mga guro upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Sa pamamagitan dito, mas nagiging maganda yung daloy ng pagtuturo ng mga guro. Okay, halimbawa naman dito, sa paglaganap ng online learning, ang school head ay naglalaan ng training at e-learning tools para sa mga guro upang mas maging epektibo ang kanilang online class. Nauunawaan ba ang stakeholders and curriculum implementation? Okay, so yun lang po at maraming salamat.